So mag-start na tayo. Kanina pa. Sorry! Welcome to The Broadcast! Ikaw yung napili namin na maging first ever guest para sa ating Pride Month. Kasi kilala na kita na malaki na yung naging impact mo sa community. Lalo na sa social media. Diba? Ang dami mo ng napasayang tao sa online man o sa personal na buhay. So ngayon, ang gusto naming itanong sa'yo, alin ka ba doon sa letters? Kasi LGBTQIA, di ba? Oh, yeah. I classified myself as gay. Naman ang tumadaan. Gay na nagpa-fall in love sa man. Kasi may gay na parang may bisexual. So ako gay for man. Kumbaga yung flag ko sa, kasi rainbow siya, di ba? So may specific na flag for gay men. Yun yung parang shades ng blue to green. Ayun. Yun yung specific. Kasi ang bisexual parang three color siya. Tapos yung trans parang may pink, may pagka-black. Ganon. So, sa buong LGBT yung rainbow. Pero sa amin, sa gay men, yun yung flag. Ganon. So, para ma-continue pa natin yung knowledge, no? Sabi ko nga sa kanya, parang best resource person talaga natin to para ma-educate yung mga kabrad natin dyan. Na pagdating naman sa para pwedeng bigyan mo kami ng konting clarification lang dun sa first your identity, tapos yung expression. Ano yung gender expression? Kahit pa paano, kasi parang may tawag din na parang sa ako, kinaklasify ko yung sarili ko as gay, pero gusto ko, he-his pa din. Okay. Diba? Pero I get to wear the... Kaya sabi ko nga, whatever you wanna call, kung nagtatanong sa pronoun ko, it's okay, parang you can use he, him, she, he, walang problem. Hindi ka naman sensitive. Hindi ako sensitive. How about your relationship? Nagkaroon ka na ba ng... Yeah, actually yung first ever relationship ko parang accident lang yan. Kasi nag-meet kami, parang meet kami online. Tapos sabi ko, sige pag pumunta ka dito, ganyan. So, Parang ako yan hindi na. Hindi gulat ako. Hindi kasi nung nag-meet kami, ay parang sabi ko mag-meet kami, nakita siya ng tita ko sa online. So parang wala nang choice. Sabi ko, sige, pag nag-meet tayo, ipapakilala kita sa tita ko kasi siya lang yung nakakita. Nung time na pumunta kami sa bahay ng tita ko, andun lahat ng pinsan ko. So wala na akong choice. So ko parang, okay, sige, i-out ko na siya sa family ko. And lasted for like 10 months. Tas, ayun. And the rest is history, single lang for 7 years. 7 years ba? Yeah. Parang may nabalitaan. Charot. Chika lang pala. So legal talaga sa family mo. Simula kailan? Yung mga pagkabata? Feeling ko alam naman na they don't get to ask. So parang what you see is what you get. Hanggang sa parang ganun. So, parang bakla kami. Hindi. Kasi parang tingin sa ko, tapos yung family ko, yung mga tita ko, parang ako yung laging kasama. Lagi sila natutuwa sa akin. Kasi ganyan. So, parang nung bata pa nga, pinapasayaw ako ng Marimar. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko siya nagawa ngayon. Ba't ngayon? Hindi ko nga alam kasi baka makasiwa sila. Baka Corazon yung lumabas, hindi sa Marimar, di ba? Oh my God. Buti ka Corazon, di Pulgoso. Di ba kasi yung ganda ni Corazon? Tapos, so, yung ganyan. I know. So, yun. So, yun naman, yun lang, lucky ako kasi I didn't get the chance to came out, yung mag-stay sa closet. Pero, cheers to those mga kapatid natin sa community na kung hindi nyo pa kayang mag-out, there's no pressure, walang problema. Chill ka lang. Pero ako, I got the chance to, be myself simula bata pa. Kaya So, walang... Hindi ka nagkaroon ng eksena na mabakla po ako. walang ganun. Wala. Pero alam mo, there's this one girl nung elementary ako, nagka-crush ako eh. Kiniloko ko nga siya, alam mo dati crush kita, hindi ko alam kung bakit ngayon hindi na. Yung asawa niya yung crush mo. Oh my God, yung ganun. Pero one time lang, tapos natis ako dun sa, siguro may boy akong laging kasama. Tapos parang, hindi ko na siya nakasama once in a while kasi parang may iba na siya naging group. Tapos yung nakasama ko na yung mga girls. Tapos sinitis nila ako. Siya yung naging una kong crush na lalaki. Tapos hanggang ngayon nag-reunion kami parang, ikaw yung crush ko, gano'n. Gano'n yung eksena. So at some point, naging thankful ka sa family mo kasi hindi ganun kahirap yung coming out experience mo nung
Thankful ka sa kanya. Oo. Kaya parang, okay, gano'n. So, simula pagkabata, okay sa family mo. Outside, sa school naman, naka-feel ka ba ng kahit konting discrimination? Siguro binubuli ako as being fat. Physical. Physical. Not more ng hindi. Kasi ang kasama ko nga parang mga girls, so parang they protect me kasi nga ako yung nagpapatawa, gano'n, jolly ng grupo. So, hindi ako mabuli ng iba. Oo. Parang binubuli ako ng ibang friends ko bilang ano. Kasi medyo malaki yung katawan. Going back dun sa pagkakakwento mo dun sa coming out experience mo, parang happy feel ka ng circle of friends mo, even your family. Yan lang yung ano siguro, thankful. Yan. Ano pang mga positive experience mo nung nasa ganung stage ka ba? Siguro hanggang ngayon naman, gano'n pa din eh. Kumbaga parang ang downside lang is parang kahit sad ka, kailangan mo maging happy. Totoo yung ako sa parang kahit sad ka, parang feeling ko totoo yun kasi kunyari, kung happy ka, andyan sila okay lang. Tapos kung sad ka, tapos ano parang, alam mo yun, Kailangan mo pa rin. Oo, maging happy kasi kung hindi, parang, walang mangyayari. Ganon. About yung support ng community na nare-receive mo. Actually, dun, kahit pa paano, yun yung kaya, inaano yung Soji Bill. Yeah. Kasi minsan din naman parang, kung sino pa yung nasa ano. Kaya kailangan madaming kailangan consideration bago maano. Kasi nga minsan parang kung sino pa yung kapatid mo parang sa community minsan yung pa yung nakakaaway, di ba? Kaya feeling ko kaya ganun din na ang hirap niya ang kasi minsan kami din yung nagiging cause kung bakit ganito or ganyan. Pero sana naman na-sort out kasi yung iba lalo na yung mga buhay ng trans na alipos so parang ang hirap kaya sana mapasa yung Soji Bill para sa kapahanan din namin. So, based sa assessment mo, kamusta yung gay before sa gay ngayong generation? Feeling ko kasi siyempre may mga friends din naman ako na gay na paano matandaan ko. So parang nasabi nila ibang-iba yung gay. Yeah, kasi parang ang daming classification. Iba parang konting walang which is sa kanila dati parang bakla ka lang, domoy ka lang. Yun lang yun. Kumbaga doon lang nakahati. Ngayon parang hindi mo siya pwedeng tawagin, kailangan mo ng tanong kung ganito. Ano po ba? Ano bang pronoun mo? Yeah. Though, okay naman, at least para sure, di ba? Yun. Parang mas sensitive ngayon. Mas yung generation. Though, paano ma-educate din na hindi lahat. Ganun. Kumbaga parang bago na kasi yung ratio eh. So kailangan kahit pa paano alamin mo na para hindi mo siya, kasi parang alam mo yun, iba yung utak ng Gen Z sa millennials, di ba? Ganun. And anong view mo doon? Good ba siya na nagkaroon ng ganong classification? Or? Kasi minsan parang may iba parang iba na iniisip niya. At least kung ma-classify natin siya na ganon, kung ano yung gusto niya talaga, mas okay. So nag-change for good? Oo, for good naman. Kasi yung una parang, yung tomboy na yan. Sabi bakla yan. Hoy, bakla. Ganon. Parang may negative kasi siya. At least ngayon, parang na-educate kahit pa paano, unti-unti, hindi man isang biglaan. Di ba? One step at a time, ma-educate yung mga hindi na-educate, yung mga homophobic, hello po, happy pride. Yes. At least may progress, di ba, kahit papano. Pero bilang may pros tayo, may advantages tayo, ano yun naman yung nakikita mong disadvantages ng epekto or yung kung ano yung current situation ng gay community ngayon? Minsan kasi yung ibang kung sino pa yung kapatid, sila pa yung mga trans, parang transphobic, gano'n. Di ba? Parang, nasa isang community tayo, tapos minsan naman yung mga bears, parang, nakikita ko yung mga... What do you mean? Bears? Yung mga bears sa community, yung mga matataba, tapos hairy, gano'n, may ganun din. Na parang akala nga, natawa ako nung Pride Month last year, parang ang flag kasi nung bears, parang brown, ganyan, tapos may paw ng bear. So parang natatawa ko yung isang parang nasa ibang side siya. Ang sabi niya, akala ko mga animals for pride daw. Pati hayop. Yes. Parang ganun siya, na
nadidiscriminate, ganon. Kaya ang hirap. Parang, taba-taba na, ganyan. Parang, nasa isang ano lang tayo kami nga, parang, inaano namin kayo, nire-respeto namin lahat. So, ganun. So meron kayo isang parang group na bears yung tawag nyo, tapos pare-pares yung physical or almost the same. Sa bear community naman kasi may mga chasers na tinatawag ko talaga bear. Yung chasers, yun yung mga slim na ang prefer nila is chubby, hairy, ganon. Prefer nila yung bet nila ganun. Okay. So kasama rin sila sa ganung Oo. ganung group. Oo, nasa LGBT din naman. So sa yung mga bilang ng pag-usapan natin kanina, yung progress, di ba? Unti-unti compared sa 90s, 80s, may mga misconceptions kasi na nabuo noon na nadala pa rin hanggang ngayon. So ano tingin mo yung mga misconceptions na present pa rin until today about sa gay or sa in general sa LGBTQIA community? Parang kinaklasify pa din nila as yun, pag bakla-bakla, ganon. Ganon pa din. Tomboy ka. Ganon na parang, yung iba parang, lalo na pag sa CR, di ba? Ganon. So tingin mo dapat yung especially yung mga trans, yung mga transgender, so kailangan talaga sa pang female na sila na Kasi actually, parang ganito yung scenario. Isipin mo kung ako, trans, papasok ako sa CR, mas makakapagtsikahan pa nga eh. Di ba? May iba naman na okay lang sa kanila. Kaya thank God, meron yung gender neutral na CR for all. Mas okay yun eh. Kasi parang doon, wala kang masasabi, walang magagawa. At least, ewan ko lang, kasi unless pag kunyari yung trans nagpunta sa panlalaki, minsan makaka-catcall pa. Di ba? kasi may mga trans talaga na talagang buong babae na sila, di ba? May slow mo. Bibilib ko talaga. So kahit saang circle of friends mo, may nararanasan kang any type ng discrimination or hindi naman? Hindi naman actually. Parang kahit pa paano naman, thankful, walang gano'n. Oo. Pero kawawa kasi may mga nakikita akong video sa parang kinaka-call, ganyan. Ang hirap. How about dun sa yung representation ng gay community sa mga, for example, sa public service, since ikaw, di ba, dati kang secretary, how do you feel treasurer, how do you feel na may representation ng ganung community sa ganung sector? Actually, nakakatuwa kasi kahit paano may nakita akong kapitan. Meron yung governor na na trans, di ba? Kaya kahit paano at least nakapasok na sa may paglalaban na, may ilaw na kami kahit paano. So, kami naman, as a public servant, walang problema kasi hindi naman kahit paano alam nila kung nakaupo kami, nasa katungkulan. So, hindi naman kami na-discriminate or kahit paano. At paano, nare-respeto naman. Tsaka, nakakatuwa kasi kahit paano, mas nabibigyan ng attention, kunyari kami, pag ganyan. Kasi alam nila mas madaling lapitan. Di ba? Advantage. Tapos parang, alam naman namin na soft-hearted, so hindi mahihindian. Ganyan. Kaya, kulang po, kailangan po namin ng medical assistance, kailangan ng financial, kailangan po namin lumapit kay mayor, ganyan. So, mas madali kaming, mas approachable ba? Ganun. Jolly kasi kayo, di ba? Tulad na pag-usapan natin ng first episode, di ba? Yung diniscuss namin yung experiences namin, yung dun sa mga friends namin na member ng LGBT. So, sabi namin na masaya talaga sila kasama. Like you, pagkasama ka, talagang hindi mawawala ng topic, di ba? So, laging may ingay, laging may kwento, laging may tawanan. So, ano naman yung yung dream mo para sa LGBT community for lalo na sa mga younger generations natin ngayon. 'Di ba yung mga sumisibol pa lang na bulaklak. Ayan. Mga blooms. Sa mga blooms. Yeah. Akin naman wag nilang madaliin. Kumbaga parang i-enjoy nila. Kung hindi man sila makapag-out or kung may safe space, enjoy muna nila yon. Kasi hanggang maaari, kung pag minadali mo, mahirap eh. Di ba? Unless yung parang, nandiyan kayo, kung may makahanap ka ng makakausap, yung kaya kang intindihin, stay there hanggang sa finally makapag-out ka, ready ka na, or whatever, gano'n. Mas okay yon kasi yung parang bigla kang parang hindi mo alam na
sa family minsan may ganun na yung hindi homophobic, di ba? Kaya takot or whatever. Kaya, Yun nga, anong message mo dun sa sa family nila na mismo, na sila mismo yung pamilya na dapat unang tumatanggap sa kanila, pero homophobic yung, sample, yung parents nila. Anong message mo dun sa mga ganong tao, yung mga Especially sa traditional parents Oo. na Sarading utak, di ba? Oo, sarading utak pagdating sa preference ng anak nila. hindi lang naman porket bakla wala nang mararating. Kasi may andyan yung mga kilalang sa industry like si Vice, si Michael Cinco, which is well respected sa Dubai, di ba? Ang dami pa gumawa ng gowns ni Catriona Gay, may mga friends din naman akong designer na nanalo ng mga national costumes sa Miss Universe. So, respetado sila. Hindi porket bakla kami parang andyan na rampa na lang or whatever. May pangarap din naman kami. Tao din naman kami. Di ba? Kumbaga parang, actually parang may chance pa nga na kami yung mag-alaga sa inyo. Di ba? Kumbaga, kung magkaka-partner man kami, ang iisipin namin, ano yung kapakanan ng parents namin. Di ba? Ganun yung eksena. So parang tao din po kami kasi may pangarap din kami. Hindi kami ganito lang forever. Hindi kayo lang. Oo. May pangarap kayo magkaroon ng Cal Blue Coffee Shop. Ayan. Oo. Ganun naman yung segue. Maging influencer. Dahil dyan may libre ka pag Na-brought up mo din sa family. Do you see yourself na magkaka-Janakis? Actually, I do. Actually, parang tatlo nga kaming friends. Ang iniisip ko before, ang usapan namin, magkakaanak kami, mag-aasawa kami ng ibang lahi para hindi alam na bakla kami. Kasi bata pa kami. Oo. So, ganun parang pagdanda. Pero naisip ko as day, parang okay naman may chance naman. Oo. Di ba? May chance kung magsumikap ka, may surrogation. Di ba? Madaming way. Hindi ka tulad before na parang gano'n. So parang nabali na din siya. Yung isa kong friend naging trans na. Ang ganda-ganda niya na kayo. So parang siya magkakaasawa ng babae, diba? So parang happy ba din naman ako sa kinahinatnan niya kasi yun yung gusto niya. So parang support tayo. So ako, gusto ko din magkaroon ng anak. Pero kung wala man, walang problema. Ang daming aso dyan. Ang daming Yung big mo pa. Yes, Oo. may big ako. May ano ako. May turtle ka daw. Yes, may turtle ako. Natatanda pa siya na parang mauuna pa yata ako. Parang biso ka na sa I know. Kulang na lang Cartimar to Hindi Albro Coffee Shop, Cartimar po. Nyog branch, charot. Ano na mga masasabi mo dun sa mga kabataan natin ngayon na kloseta pa, na nahihirapan pang mag-out, na Lumabas sa closet na lang. Wag mong madalhin. Pag ready ka na, magsabi ka. Kasi kung mahal ka ng pamilya mo, kung naiintindihan ka nila, kahit anong taon pa yan, hindi ka nila tatanungin, hindi ka nila kumprontahin. Ikaw yung mismong magsasalit. Is it a necessary or requirement na kailangan sa family ka muna first na mag-out? Actually, yung iba hindi. Mga parang humahanap na sila ng support group para sabihin. Oo, na hindi family. Para sabihin sa family. Tapos minsan parang hindi. Pero mas okay na kunyari, maghanap ka sa ibang relatives. Siyempre may close ka sa relatives mo. Posibleng wala So parang doon ka muna. Tapos pag okay, saka. Pero kung hindi, walang problema. So bottom line, kung saan ka komportable. Bottom. Oh my God. Sorry po. Sorry na ano ko. Kung saan ka komportable. Yeah. Kung kailan ka ready. So Okay. ngayon, baby, kalma. Diba? Kalma lang. Kasi kung may chain pa yung closet, walang problema. Kung nasa iyo yung susi, dyan lang muna, walang problema. Enjoy mo dyan sa loob. Kung saan yung imagination mo, yung friends mo na natanggap ka na hindi alam, mas okay yun Enjoy mo yun. Kaya mo namang ma-experience yun. Last, your lesson na may iwan sa mga kabrad natin sa experience mo as a member ng As established member of the LGBTQI. Maging matibay lang. Kumbaga parang andyan yung criticism, andyan yung discrimination and whatever. Alipastahin ka. Be strong kasi may pangarap ka. Andyan yung pamilya mo, andyan yung mga nagmamahal sa'yo. Diba? Andyan sila to support you. Kaya kahit anong gawin nila, lumaban ka.